welcome naman po sa ating YouTube channel. So, ito naman po yung Shy na Siya Vlog na nagsasabi sa inyo na please don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. So, for today's content, I'm sure na-excite na kayo, lalo dun sa mga baguhang subscribers ko at of course, content creator na rin dito sa YouTube. Kasi syempre, lahat naman tayo dito sa YouTube gustong ma-entertain and gustong matuto. So, sinishare ko yung aking mga experience sa inyo guys. Hindi lang dun sa mga nanonood and of course, dun din sa mga nagbabalak na gumawa ng content dito sa YouTube or nagbabalak gumawa ng YouTube channel. So, itong idea ko, experience ko guys is that bilang isang vlogger, bilang isang content creator, it is my honor, duty, and responsibility na i-share sa inyo yung mga bagay na na-experience ko sa content creator. Ito talaga makatotohanan ko talaga to guys because sinishare ko sa inyo para naman kahit papano hindi nyo ma-experience yung na-experience ko nung una akong mag-vlog na wala talaga akong kaalam-alam kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin. So, vlog lang ako ng vlog, upload lang ako ng upload, wala akong alam. Dahil wala kang alam, wala talaga akong nanonood sa'yo and wala nagsusubscribe. Dahil katulad ng sinasabi ko, hindi naman tayo artista or sikat na content creator para tagkiligin dito sa mundo ng YouTube. Isip tayo ng content na magiging kakaiba tayo. Or let me say, dapat kiligin tayo ng mga tao or ng mga subscribers na pumunta dito sa ating YouTube channel. Dahil ako isang busy tao, naisip ko na lang yung mga ganitong moment, yung mga mag-share ng mga ideas, na experience, para naman kahit papaano, magkaroon ng idea kayo. May mga beginners guys, huwag lang kayong magsawang panoorin yung mukha ko or yung content ko kasi ito talaga, base ko talaga sa aking mga karanasan sa content creator. Ang content natin ngayon guys is that, syempre, I'm sure na makaka-relate kayo dito. Bakit ba hindi umangat yung mga YouTube channel? So, syempre, marami kayong mga katanungan sa isip, sa puso. So, ayon sa aking pagsasaliksik or sa aking experience, bakit nga ba hindi umaangat ang ating YouTube channel? Ako bilang isang small YouTuber, bilang small content creator, nag-iisip din ako kung bakit gano'n. Kung ano yung dapat kong gawin or ano yung dapat kong gawin na solusyon or kung paano ko masolusyonan para umangat yung aking YouTube channel. Para sa akin, hindi bali yung wala masyadong nanonood, okay lang sa akin yun. Basta meron pa rin magsusubscribe. Kasi the more na may nagsusubscribe, ibig sabihin, andun yung consistency ng channel mo. Or, ibig sabihin, consistent yung YouTube channel mo na may potential siyang umangat dahil may nagsusubscribe at may nagsusubscribe pa rin sa'yo. Yun, so yung mga bagay na share ko sa inyo guys. Kasi yung iba kasi dito sa YouTube, makatotohanan tayo, no? Kaya po sila nagbablog dahil gusto agad nilang kumita or gusto agad nilang mag-aim ng sahod, which is man po yung mga ganong perspective. Kasi po, kailangan po muna natin magtiyaga, maghirap na mag-upload para tayo ay kumita at makilala dito sa mundo ng YouTube. Yun po yung ginagawa ko guys. So, I've been in 3 years in vlogging. 3 years na po ako sa pagpa-vlog pero hopefully may improvement naman po yung aking YouTube channel. O, umangat naman yung subscribers. Ikaw ba mismo sa sarili mo, nagtataka ka rin kung bakit hindi umangat ang YouTube channel mo kahit upload ka ng upload or walang nanonood sa YouTube channel mo at ilang years na. So, dapat natin yung solusyonan kung bakit ba, kung ano nga ba yung dahilan kung bakit nagkagano ng inyong mga YouTube channel. Ito yung share ko guys is base lang po dun sa mga na-experience ko at mga na-research ko talaga. So, unang-una guys, kung bakit hindi umangat ang ating YouTube channels just because hindi tayo nakipag-engage sa ating mga audience. So, dapat minsan, kapag meron pong mag-comment sa ating comment section, i-entertain po natin sila. Kasi may mga bagay po talaga na gusto nilang malaman sa iyong mga content or sa mga bagay na ginagawa mo. Or gusto nilang, may mga bagay na gusto silang matutunan at gusto nilang i-apply sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasi katulad ng sinasabi ko, kaya sila pumunta dito sa YouTube dahil gusto nilang matuto at ma-entertain. So, yun po yun, ano. And of course, isang factor din po kung bakit hindi umangat yung ating YouTube channel is that yung iba kasi, upload lang sila ng upload ng videos. Parang wala silang pakialam kung bakit. Siguro gusto lang nila ng memories. Yung iba kasi yung ganun yung katulad ng ginagawa ko noon na upload lang ako ng upload kahit let me say, mga walang kwentang videos ina-upload ko na yun. So, yun po yung isang factor kung bakit hindi tayo umaangat. So, yun po yung isang dahilan kung bakit magtataka ka kung bakit walang nanonood, walang nagsusubscribe sa YouTube channel mo. Kasi nga, tulad ng sinasabi ko, hindi naman tayo artista na sikat para tangkilikin
kung tayo ay nag-upload ng A Day in My Life sa YouTube. And of course, yung another factor guys is that, of course, yung ating topic. So, kailangan, katulad ng sinasabi ko dati, nag-upload ako ng mga videos, kung ano-ano. So, hindi ka nakapokus doon sa niche or doon sa content na gusto mong gawin sa iyong YouTube channel. So, dapat mag-focus ka lang kung gusto mo ng tutorial, kung gusto mo ng entertainment, mag-focus ka lang dapat doon. Kasi meron po kasi tinatawag na niche. Ano ba yung niche? So, siyempre, para mas lalong maintindihan nyo ang ibig sabihin ng niche. Sa pagkakaunawa ko doon is that, kailangan mo mag-focus doon sa content mo. Kung halimbawa, ang content mo ay pagluluto, dapat mag-focus ka lang doon. Or mag-upload ka ng tungkol sa pagluluto. So, nakaka-relate po ako doon guys, which is yun ang ginagawa ko ngayon. Kung bakit din umangat ang aking YouTube channel. Kasi, nag-upload ng mga videos na katulad nito. So, nag-focus ako sa tutorial. Yun po yung madali kong gawin. Kasi since na nagtatrabaho po ako, and medyo hirap po ako sa oras talaga, nag-share naman ako ng mga experience ko dito sa YouTube. Para naman kahit paano kapag nag-subscribe at nag-click yung aking mga viewers, ay hindi masasayang yung kanilang mga effort. So, ito yung ginagawa ko guys. Nag-share na lang ako ng aking mga experience, ng aking mga ideas dito sa YouTube. Para naman kahit paano, magkaroon tayo ng idea, ganun pala ang dapat gawin. So, yun. And then, another one is that kailangan pag nag-upload kayo ng mga videos is maliwanag. Bakit? Kasi meron po mag-upload ng mga videos na yung dito po talaga sa YouTube is that kailangan quality po talaga yung mga videos na yan. So, ano ba yung pagkakaintindi mo sa video quality? So, kailangan po talaga yung videos na ina-upload mo dito sa YouTube is that may quality. Ibig sabihin, di ba? Familiar naman kayo dun sa 4K, gano'n. So, kailangan yung mag-upload ng gano'n. So, kung kayo ay nagbabalak na mag-vlog, hindi nyo naman kailangan bumili ng mamahaling gadget, ng mamahaling camera, para makakuha kayo ng magandang footage sa pag-video. So, adjust nyo lang cellphone nyo. Kasi, to be honest ako, cellphone lang din ang ginagamit ko. Kasi, mas handy siya and then, mas mabilis mag-edit. Kaya, ang ginagamit ko talaga is yung aking cellphone. So, yun ha. Yun yung another factor. Kasi kapag blurred yung mga video nyo, at of course, nakakahilo. And, syempre, hindi na mag-effort pa yung mga viewers at mga subscribers para pagpunta or panoorin ng iyong mga videos. So, yun yung pinakamahalaga. So, another tips guys is that kailangan po talaga marunong ka mag-edit. Yan. So, ito po yung pinakamahalaga guys kung bakit tatangkilikin ka ng ating mga subscribers at ng mga viewers. So, ayan guys, hindi ka lang po tatangkilikin ng mga subscribers at ng mga viewers mo pagdating lang doon sa mga bagay na sinasabi mo. Of course, meron din mga tinatawag na pag-i-edit. So, kailangan sa pag-i-edit is that meron kang knowledge about sa pag-i-edit ng mga videos, ng mga footage. Kasi, kailangan yung mga patapon ng mga eksena or mga footage yung na kailangan isalin sa video mo, kailangan maayos mo siyang ma-edit. Kasi, syempre, hindi na nila panonoodin yun, guys, kapag meron po sila nakikita na hindi maganda doon sa yung mga pag-i-edit. Another thing, guys, is that marunong ka rin sa branding. O, ano ba ibig sabihin ng branding sa Tagalog? Para sa akin, kasi ito talaga usually ginagawa ko. Of course, hindi lang akong gumagawa nito. Yung mga vlogger na rin at the same time. So, yung branding, guys, sinasabi dito is that isa po itong pag-i-edit din siya. Pero paglalagay natin ng mga thumbnail or title ng ating mga vlog. Paano ba yun? So, kailangan catchy yung ating mga branding or mga thumbnail. So, paano ba? So, kailangan makikita agad ng mga subscribers, ng mga viewers, ang inyong YouTube channel. So, kailangan talaga maging artistic ka sa paggawa ng brand or thumbnail ng inyong YouTube channel. Para kahit paano, kahit mixi lang yung title, catchy siya. Para bang, pag nakikita agad ng mga viewers at mga subscribers, parang may kakaiba or catchy or mamamangha sila na, ano kaya to? Bakit ganito yung kanyang thumbnail. So, kailangan ganun po ang paggawa. So, kailangan maging artistic ka, maging idealistic ka sa paggawa ng mga brand or ng mga thumbnail sa iyong mga YouTube channel. Para kahit paano, hindi masasayang yung mga videos na in-upload nyo. So, yun po yung isang factor kung bakit hindi umangat ang ating YouTube channel dahil kulang tayo sa improvement sa ating pag-branding. Another idea is that,
Ano pa ba? Meron pa ba akong idadagdag? So, ang idadagdag natin guys is that kailangan, laging specific ka doon sa mga message, doon sa mga information na share mo, as much as possible, maikli lang pero laro, madaling maintindihan ng mga subscribers at ng mga viewers mo. Para kahit paano, mas may deliver mo ng maayos sa kanila at may apply nila sa kanilang mga araw-araw na buhay sa content creator. Yun po yung mga bagay na dapat nating i-improve. And then, bakit nga ba kulang din sa improvement yung ating YouTube channel? Yung katotohanan. Kasi nga guys, of course, hindi tayo nag-promote. So, paano pa yung pagpo-promote? Pag nagbablog tayo dito sa YouTube, dito lang sa YouTube, hindi natin promote sa, kung meron kang Instagram, pwede mo i-share doon. Kung meron kang Twitter, pwede mo rin i-share. Kung meron kang Thread, pwede mo rin i-share. And then, kung meron kang Facebook, pwede mo talagang i-share doon para naman kita paano, mas lumawak pa yung community mo or let me say, lumawak pa yung YouTube channel nyo, mas lalo pang umangat at mas lalo pang ma-improve at i-promote ng ibang social media platform. Kasi, syempre guys, tulad ng sinasabi ko, hindi tayo sikat na artista para tangkilikin ng ating mga subscribers at ng ating mga viewers. Ayan, so another thing is that kailangan meron kang self-confidence sa pagbablog. Yung kumbaga, confident ka na i-share yung topic mo, yung confident ka na i-share yung content dahil alam mo na kung pasikot-sikot lang yung content. At alam mo sa sarili mo na hindi ka mapapahiya kung panoorin ka ng mga subscribers mo at mga viewers mo. Dahil meron ka ng idea eh. At kumbaga, nadi-deliver mo na siya ng maayos at mas maigi yung naiintindihan nila na mabuti kung ano yung mga ibig mong sabihin sa iyong mga content na share. Another thing is that manood ka ng mga nagbablog, manood ka ng tutorial, manood ka ng mga nagbablog ng mga personality na sikat na para magkaroon kayo ng idea to boost your personality and your confidence. Yun, dagdag factor din po yun guys. Yun po yung ginagawa ko. Kasi nag-iisip ako ilang years na bakit kaya hindi umangat yung aking YouTube channel? Ako yung mga bagay na gagawin ko para umangat naman yung YouTube channel ko. Kasi siyempre ang tagal ko na nagpa-vlog. Hindi naman sa naboboard ako. Pero I need to do something para masolusyonan yung mga tanong sa isip ko kung bakit. So, yun po yung ginagawa ko. Magkaroon ka ng quality time, yun pang mahalaga sa pagpa-vlog, and then pag-research. Kahit busy ka, tandaan mo, kung gusto mo yung mga bagay na ginagawa mo, ika nga sa kasabihan, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, yun po yun. Kasi ako, kahit busy ako, meron akong quality time sa pagpa-vlog. Kasi nga, gusto ko yun eh, passion ko yun, desire ko yun. And then, gusto ko makatulong din sa iba. So, yun po yung reason kung bakit nagtsatsaga talaga ako na mag-vlog. Another thing sa pagbablog is that kailangan meron kang tinatawag na professionalism. So, ano ba yun? Ano bang pagkakaintindi mo doon, guys? Ako kasi pagkakaintindi ko doon. Dati po kasi, pag nagbablog ako, guys, hindi ako nag-aayos. Yun, so wala akong makeup, wala akong anything. Kahit siguro sa pagsusupply yun, pero yung pagdadamit ng maayos, hindi ako nagdadamit ng maayos talaga. So, kung ma-recall nyo yung mga vlog ko before, ganun. But now, na-improve ko na yung sarili ko sa pagpa-vlog. So, dapat meron kang improvement or professionalism sa pagpa-vlog. So, kailangan maayos ka tingnan, kaaya-aya, ka-inspired. And of course, maging professionalism ka sa pag-deliver ng mga words, ng mga speech mo. Kasi nga, maraming nanonood dito ng mga bata. Yung mga words mo, you have to be careful kung ano yung mga lumalabas sa iyong mga bibig. So, maging careful ka dun. Kasi, may mga batang nanonood kung sa mata ng bata, tama lagi ang ginagawa ng matatanda. So, yun po yung palagi yung tatandaan. So, another one is that kailangan up-to-date ka mag-upload or updated ka mag-upload ng mga videos sa iyong YouTube channel. Kasi, syempre guys, sayang naman po yung mga nagsusubscribe sa'yo. Isipin mo ha, you have to be thankful. Kasi nga, yung mga maliliit na bagay na na-appreciate ka ng mga viewers at ng mga subscribers kahit hindi ka sikat na artista or hindi ka sikat na personalidad, nag-i-effort pa rin silang pumunta sa'yo para subscribe ka nila at panoorin ka kasi nga alam nila na meron silang makukuhang idea at learning magmula sa'yo. So, kung ako sa inyo, kung nagpa-vlog kayo talaga or consistent talagang vlogger ka, palagi ka po talagang mag-a-upload ng mga videos para kahit papano makita ka ng mga viewers mo na consistent ka sa pagbablog. And of course, ma-appreciate ka rin ni YouTube. Kasi, kapag nakikita ka ni YouTube na palaging updated sa iyong mga videos, sa iyong mga
sa iyong account, kita ka ni YouTube na ay palagi siyang updated. So, kasi meron pa kasing bagong policy sa YouTube na kapag hindi ka laging nag-upload, pwede ma-demote yung account mo and mawawala yung iyong mga ads. So, yun po yung iwasan nyo. Lalo na dun sa mga nawawalan na ng gana, tinatamad ng mag-vlog dahil ganito, ganyan, marami silang excuses. Pero, para sa akin, papalakasin ko yung loob nyo ulit na balikan nyo yung mga YouTube channel. Lalo doon sa mga nag-abandon na ng mga YouTube channel. Sayang po talaga yung effort nyo, guys. So, I suggest na mag-vlog kayo ng mag-vlog at huwag niyong abandonin ang iyong mga YouTube channel. So, yun po i-share for today's content. Yan. So, kailangan mapamaraan ka sa pagbablog, hindi ka mahiyain, kapal mo pa, lahat ng mga factor kailangan mong i-share as long as nakakatulong at hindi nakakapinsala ng ibang tao. Gawin mo lang guys kung ano yung mga bagay na nakapagmasaya sa iyo. Ayan. Basta may sense yung mga ginagawa mo, go for it. Isa ako to susuporta sa inyo. Ayan. So, this is Shine na siya. Once again, nasabi na, sana may natutunan ka sa content for today, for my content for today. And then, of course, kung kaya ko, bakit kayo hindi nyo kakayanin? So, don't forget, huwag na yung halimutang subscribe. At hit yung notification bell para kayo updated sa bagong videos na i-upload. Thank you so much, guys!